Hello sa inyo. Alam nyo, may isang tanong sa Biblia na madalas nagiging palaisipan sa marami, yung tungkol sa 3 araw. Paano nga ba yun binilang mula sa pagkamatay ni Kristo sa krus? Well, yan ang susubukan nating linawin ngayon. Oo, ito yung puzzle, di ba? Kung namatay si Jesus ng Biyernes at nabuhay ng Linggo. Teka, paano naging 3 araw yon? Kasi kung bibilangin natin ngayon, parang kulang. Pero, may sagot dyan at yung sagot makikita natin sa kasaysayan. So anong sikreto dito? Actually, hindi to math problem. Ang susi talaga para magets natin to ay nasa isang napaka-importanteng detalye tungkol sa kultura ng mga Hudyo noon, partikular na kung paano sila magbilang ng isang araw. Okay, so ganito yan. Para sa kanila sa mga Hudyo noong unang panahon, ang isang araw ay hindi nagsisimula ng 12 midnight tulad sa atin. Nagsisimula ito sa paglubog ng araw. Gets? So yung gabi, yun yung simula ng araw tapos kasunod yung umaga. Napaka-importante nito, kaya tandaan nyo yan ha, kasi dito mabubuksan ang lahat. Para mas malinaw, i-compare natin. Sa atin ngayon, ang Sabado ay nagsisimula kapag tumama na yung orasan ng 12:01 AM ng Sabado. Pero sa kanila noon, ang Sabado, nagsisimula na yan paglubog pa lang ng araw ng Biyernes, mga bandang 6 PM. So kita nyo, ang laki ng pagkakaiba. At yung maliit na detalyeng yan ang babago sa buong pag-intindi natin sa kwento. Okay, so ngayon na alam na natin yung susi, yung pagbilang ng araw, subukan na nating buuin ulit yung timeline. Let's go through it step by step. So heto, makikita natin sa isang tingin yung buong timeline. Pinapakita dito yung araw, yung petsa sa kalendaryong Hudyo, at kung ano yung nangyari. So meron tayong Biyernes, yung araw ng paghahanda. Tapos Sabado, yung Sabbath. At Linggo, ang paggabuhay na mag-uli. Simple lang, di ba? Okay, simulan natin sa unang araw. Ito yung Biyernes. Namatay si Jesus mga bandang 3 PM. Ang tawag sa araw na to ay araw ng paghahanda para sa Sabbath. Dahil doon, yung ilang oras mula sa pagkamatay niya hanggang sa paglubog ng araw, yun niya yung bilang na unang araw. At sinusuportahan yan musmo ng kasulatan. Sinasabi dyan na dahil araw ng paghahanda, kailangan siyang mailibing agad-agad bago mag-Sabath. At ang Sabath, tandaan natin, nagsisimula yan paglubog ng araw. Kaya yung mga huling sandali na yon ng Biyernes, yun na yung araw bilang isa. Okay, day 2 na tayo. So, paglubog ng araw ng Biyernes, anong sunod? Opisyal nang nagsimula ang Sabat, yung ika-7 araw. At sa buong panahong to, mula Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng gabi, nasa libingan si Jesus. Ito na yung buong-buong ika-2 araw. At itong talata mula sa Levitiko, parang ito yung nagpapatunay sa lahat. Sinasabi rito na yung Passover o Paskwa ay agad na sumusundan ng pista o isang espesyal na sabat. Kaya sakto yung pagkakasunod-sunod. Namatay siya sa Paskwa, tapos sumunod agad yung sabat. Swak na swak sa timeline. At ngayon yung ika-3 araw. Kailan to nagsimula? Pagkatapos ng Sabbath, yun yung paglubog ng araw ng Sabado. So yung buong gabi ng Sabado hanggang sa madaling araw ng Linggo, yan na yung bumubuo sa ika-3 araw kung kailan siya muling nabuhay. At eto na yung ebidensya, di ba? Sabi, sa unang araw ng Sanlinggo, which is Sunday, nakita na walang laman yung libingan. So yung time mula Sabado ng gabi hanggang sa sandaling yun ng Linggo ng umaga, yun na, yung ika-3 araw. So, paano natin to ipagsasama-sama? Paano nag-make sense yung 3 araw sa timeline na Biyernes hanggang Linggo? I-breakdown natin one last time. Okay, so eto na yung aha moment. Hindi pala kailangan na 3 24-hour days yun. Ang kailangan lang ay matouch yung 3 magkakaibang araw ayon sa kalendaryo nila. So meron tayong konting oras ng Biyernes, day 1, buong araw ng Sabado, day 2, at konting oras ng Linggo, day 3. 3 araw. Perfect, di ba? At dun na nagkakatugma ang lahat. Yung akala nating problema sa bilang, nagiging malinaw na pala kapag ginamit natin yung tamang historical context. So hindi pala ito usapan ng 72 hours. Ang usapan pala ay yung pagdaan sa 3 magkakaibang araw. Simple as that. Kaya, ito yung iiwan kong tanong sa inyo. Hindi lang para sa kwentong to pero sa pagbabasa natin ng kahit anong sinaunang teksto, gaano ba talaga kaimportante na intindihin natin yung kultura at konteksto ng panahon yun?
Kasi pinapaalala nito sa atin na minsan yung mga bagay na mukhang komplikado, kailangan lang pala ng ibang anggulo para maintindihan.